Hi, good morning. Last week pa itong pagpapaaraw namin ni Bien. At hindi ko na rin alam kung sino bang binababay niya dito. Napakaganda din ng araw ngayon. Hindi mo makikitaan na uulan para sa araw na ito dahil ang aliwalas ng kalangitan. At eto ang batang makulit, magpupulot na naman ng kung ano-ano. Pagtapos naming magpaaraw at pagpasok sa loob ng bahay ay todo sabon at hugas ako sa kamay ni Bien. May inaabangan na naman pala si Bien dito. Hello, bird! Ayan at sumakto pang andito ang ibon. O Bien, may dog dyan. Sabay takbo ang batang makulit, takot mahabol ng aso, char. Kinabukasan na ito at naghihintay na itong mga titiklupin kong mga damit. Pagpasensyahan nyo na po, baka nagsasawa na kayo if lagi na lang pagtutupi ng damit ang naipapakita ko sa inyo. Sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba kasi, ang gusto ko muna sana ay maayos ko muna ng very light ang aming munting kusina. Pero noumpisahan ko na naman na nung una ang pag-aayos at pagpapaganda. At sana manifesting po ay magtuloy-tuloy. Gising din pala si Bien at buti na lang di niya ginugulo itong mga damit. Nakakakilos at nakakagawa ako ng mabuti dito sa bahay sa tuwing tulog si Bien at para matapos ko kaagad ang mga gawaing bahay. Pero this time kasi hindi na pwedeng maghintay itong mga tupiin ko. Kaya itong batang makulit kahit nagpapapansin at pasulpot-sulpot dito sa ginagawa ko ay okay lang kasi nakakatuwa ang mga paandar ni Bien. Panda. Yes, that's Panda. Ayan at gusto ring tumulong ng batang makulit. Kinikis mo yung ganda. Kinikis mo. Aba, at hindi ako pinapansin. It's Panda. Yan na. Yan na. Yan. Si Ate Tamtam niya daw ang pants na ito. Anyway, bigla din palang dumating sila ate dahil nag-deliver sila ng cakes sa malapit kaya nagstay na din sila kasama si tatay. Kaya ayan, tuwang-tuwa na naman ang batang makulit. At lalong natuwa ang batang makulit dahil nakita niya ang butterfly sa damit ni tita niya. Sinadya nga raw isuot ni ate itong damit niyang ito dahil tuwang-tuwa at gustong-gustong nakikita ni Bien. At ayan na nga po, nagyaya at nagturo na sa labas at hinahanap na si Lolo. Time check, 12:13 ng umaga at sa mga oras na yan, gising na kami ni Papa dahil ihahatid namin si ate sa school. Ngayon kasi ang field trip nila. Mabuti na lang mahimbing ang tulog nitong batang makulit. Pinapaunan ko rin pala si ate ng Biogesic para kung sumakit man ang ulo niya sa biyahe ay may nakaredy siyang inumin. Ayan, at nakalabas na kami ng bahay at for the lakad kami dahil walang masasakyan sa ganitong oras. Pero okay lang dahil maaga pa naman ng 1 o'clock to 1:30 ang call time nila ate. Merong excited na ate dito. Ito pa lang kasi ulit ang masasamahang field trip ni ate. Ang last niya ay noong daycare pa siya. Patawa-tawa pa ako dyan pero may halong kaba at worry dahil sa Baguio ang punta nila ate. Medyo malayo at ayan, nakarating na nga kami sa school. Pagkakita nga ni ate sa mga classmate niya ay napatakbo pa ito. Di naman halatang mas na-excite siya. Nakakatuwa na excitement at saya ang makikita sa mga mukha ng mga bata na kasama sa field trip. Ay naku, lalo na nung makita nilang padating na yung mga bus. Sa bahay pa lang sinabihan ko na si ate na mag-ingat siya at manalangin ulit pagdating sa bus para maging safe ang biyahe nila. Nagpaalam na kami dito kay ate at palabas na kami ng school ni Papa. Ayan ang mga sasakyan nilang bus papuntang Baguio.
Anyway, yung nakaraang vlog ko nga pala na kung saan ipinakita ko ang atsara na dala ni Mama galing Quezon ay may bumili po dahil nakapanood ng vlog namin. Super bait ng friend po namin ito at kung mapapanood niyo po ulit ang vlog na to, maraming salamat po dito sa boat tarts na binigay niyo sa amin. At sana po, Doc, ay may next time pa. Char! Thank you po talaga dahil napakasarap po nitong mga boat tarts. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!